Alam nyo guys, ang totoo, itong mga surot na mga supporter ni Kuting Bangag, mga siraulo talaga. Nahihiya naman ako sa mga sinasabi nilang the best president. Bigas nga lang, hindi kayang ibaba. Yung mga pangunahing bilihin natin, yung ating mga necessity needs, hindi kayang ibaba. Sa panahon ni Digong, nakakain pa tayo ng 20 pesos. Pero ngayon, over 60 pesos na. Hindi na makahinga yung ating mga kababayan na mga mahihirap. Yun ba yung the best president? Pinapatay yung mga mahihirap? Walang awa, sobrang demonyo. At ngayon daw, pinagtanggulo tayo sa China. Ginawa lang uto-uto itong mga gagong ito. Bakit? Nanggulo ba yung China dito? Sila ang nanggulo doon sa South China Sea. Nanonood ba kayo ng mga news na puro fabricated? Na tayo daw yung ginugulo, tayo yung inakawawa, binubuli ng Chinese? Hindi. We are provoking troubles against the Chinese. Tayo yung nag-provoke ng troubles dahil wala naman tayong karapatan at hindi nila alam yung sovereignty and sovereign right. Yung sovereign right, meron tayong karapatan at lahat ng nandito sa Asia, including Japan, Taiwan, Thailand, meron yang sovereign right doon sa South China Sea, including the Philippines. At yun ang hindi nila alam kasi ang pagkakaalam nila, sovereignty, na which is mali naman yun. Ang sovereignty, ikaw na yung may-ari. Ang binigay ng UNCLOS, sovereign right, hindi sovereignty. Yun ang hindi naintindihan sa mga tangang surot na mga supporter ni Kuting Bangag. Kaya makipagpatayan sila na wala naman tayong nakukuhang benefits, yun lang, meron silang secret agenda at hindi natin alam, nalalaman natin the way they talk na parang hindi na makasagot sa mga reporters at kitang-kita naman, very obvious naman, very clear na yung mga pagsagot nila ay kathang isip lang. Kasi mahina yung comprehensive ng ating mga kababayan, lalo na itong mga surot na mga loyalist na ginawang tanga, ginawang uto-uto, no? Bigas nga lang, hindi kayang ibaba. Gagawa na lang ng ikababangon ng pangalan, hindi pa ginalingan. Aktingan 101, hindi umubra sa mga netizen online. Tila pinagtawanan lang ng maraming netizen ang ipinagmamalaki ng Marcos administration na 13 billion na entrapment ng shabu na nangyari sa Batangas City kung saan nakapaloob lamang sa isang van ang 2 toneladang shabu. Hindi na raw kapanipaniwala ang gintong eksena, mas lalo pang nabuking na scripted ang mga nasabing entrapment nang hindi makapagsalita ang pulis mismo na tila nakahuli raw sa nasabing van na may karga-karagang 95 kilos of shabu. Sapul rin sa kamera ang di muna'y pagbulong ng isang pulis na pinaniniwalaang ito raw ang mga script na sasabihin ng nasabing police officer na nakahuli sa nasabing van sa isang checkpoint sa Batangas. Huwag na nga raw nilang pag-aksayan pa ng panahon ang pagpapanggap na ito dahil wala ng Pilipinong maniniwala sa kanilang panggagago. Kapansin-pansin raw na tila pinangungunahan ni President Bongbong Marcos ang nasabing pulis na sila ring nag-promote matapos ang nasabing Batangas shabu entrapment. Narito ang isang nakakatawang video na nag-viral sa social media na hindi na pinaniniwalaan ng maraming netizen ang nasabing history-making ng Marcos administration na nahuli rin nila sa Batangas ang pinakamalaking shabu hall sa bansa. Narito panoorin ng full video. In questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasagot at sasabihin namin wag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. Good morning po. Alam mo sa training sa military, sa police mo lang training para makaharap sa president. Kahit kumarap sa bala, kaya namin, pero kumarap sa president. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mahal na Pangulo, sir, sa lahat po narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng saktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong gantong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ano po, ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Lamang po at maraming salamat po.
Na-intercept niyo sa roadblock. So, meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bayan ng Alitagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-flag down po namin yung mga sasakyan kung mayroong suspicious po. So, yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, yun po, gaya po na nangyari dito po sa pangyayaring ito. Yun po ang naging resulta. Nasabat po namin yung ganito malaking halaga po ng siya.